Nasa Zoom si Mamimi. Mamimi? Yes po, magandang Ayan. hapon, Ma'am Ay, Lourdes, good Radyo Ma'am afternoon. Lourdes. Oo. Yes po, Gusto, magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at mm-mm. nanonood sa atin. Gusto ko si Mamimi laging kausap. Ang ganda ng kanyang hikaw. Thank you, Ma'am. Thank you. Salamat, salamat. Mamimi, eto na. Kayo kasi nakikipag-usap kayo sa mga maralita nating mga kababayan, no? Naiikot nyo yan. May mga counter organizations kayo sa iba't ibang mga probinsya. Na kaahon sa kahirapan, 8.8 or 6.5 million Filipino ang nakaahon na sa kahirapan. Anong stand dito ng Kadamay? Ma'am, sabi nga po namin, ang sukatan no, ng pagkakaahon natin sa kahirapan ay kung hindi na nga, tama po yung nabanggit nyo kanina, kung hindi na ba tayo nagugutom. Pero sa mga komunidad po na napupuntahan namin, wala pa ma'am nakakakain ng 4 na beses sa isang araw eh. 3 beses wala rin. Madalas ang almusal at pananghalian ay pinag-iisa na lang. Meron pa nga ho tayo nakakausap, altanghap na. Ibig sabihin, almusal, tanghalian at tapunan ay pinagsasabay-sabay na lang sa 1 beses sa isang araw. Kaya po talagang binubudol tayo ng pamahalaan natin Mm-mm-mm. para dun sa pagsasabi na may mga 6.5, 8.8, di ba? Iba-iba pa nga Tama. yung datos nila. Doon pa Mm-mm. lang talagang nagtatalo na sa kanila mismo galing, hindi Mm-mm. pare-parehas. Mm-mm. Kaya po hindi natin masasabi na gumaganda na yung kabuhayan ng mga maralita. Lalo na po na kumakaharap tayo sa 3 linggo no, na kalamidad, mas matindi pa ho yung Mm-mm. dadanasin natin. Mamimi, sabi nyo kanina, sa pagtatanong nyo sa mga miyembro nyo, sa mga maralita, talagang naandoon pa rin yung 1 beses na lang kumakain sa isang araw. Yung iba ay brunch, no? O minsan naman umagaan, Opo. tanghalian na para makatipid. Saan galing Opo. tong figures and tingin nyo bakit may ganitong statement yung palasyo? Ma'am, kung ang pinagkukunan ng datos ng pamahalaan ay batay doon sa mga naipamigay na mga ayuda, lagi po nating sinasabi, hindi sagot yung kakarampot na ayuda na hindi naman kaya talagang magpaunlad ng danas ng mga maralita. Baka doon po nila kinukuha no? Yung makapagbigay lang sila ng 1 beses o mga ilang beses na pag-aayuda. Pero hindi pa rin ito yung masasagot kasi hanggang ngayon nananatili pa rin po ang mataas na presyo ng pagkain, matataas na mga bayarin sa tubig sa kuryente, yung kahirapan natin dahil nga sunod-sunod yung mga kalamidad na kinakarap ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa hanay ng mga maralita. Kaya po, anumang datos na ibinibigay ng pamahalaan, hindi po kami naniniwala dyan. Bagkos, lagi nating sinasabi, no, pag meron ng maayos na sahod, nakabubuhay ang sahod ng manggagawa, walang na nagiging biktima ng mga kalamidad sa ating bansa, walang mga tinataboy ng mga maralita sa kanilang paninirahan, at wala ng sikmurang kumakalam, doon natin masasabi, ma'am, na may pagbabago na papunta doon sa kabutihan yung karanasan ng mamamayang Pilipino, lalo na po sa hanay ng maralita. Mamimi, sa kasalukuyan, no, sa inyong pagtantya, pagtaya, kumusta yung ating mga kababayan? Mas mahirap ba ngayon? Mas hirap? Mas dumaraming naghihirap? Kumusta ho yung ating yung mga miyembro, yung ating mga kababayan? Maraming bilang na ating mga kababayan. Yun nga, ma'am, kasi sa ngayon po kasi may mga kung nakakausap kami sa mga komunidad, kahit po sabihin natin na dalawa, mag-asawa pa lang sila, no? Pero pareha silang nagtatrabaho, pareha silang kumikita. Hindi pa rin naman sapat yung kanilang kinikita sa isang araw para sa panggastos nila. Merong mga pamilya o mga magulang ng bawat pamilya na ilan-ilan yung trabaho, yung tatay nagko-construction, si nanay nagsa-sideline, hindi pa rin sapat, no? Kahit may tindahan pang sari-sari store yan sa bahay na kung saan yung mga anak nila nagtitinda, di ba? Yung mga ganitong kalagayan talaga, ma'am, yung sasabihin natin na asan dito yung sinasabi ng pamahalaan natin na gumaganda na yung buhay natin. Baka ang gumaganda ang buhay, yung mga korap na opisyales natin, pero mas tumitindi yung hirap na dinadanas ng mga mamamayan.
Ma'am, saan kulang ang gobyerno, no? Sa tingin niyo ho? Saan kulang? Kaliwat kanan ang ayuda, no? Kapag walang-wala ka talaga, may ayuda. Kapag may trabaho ka pero mababa ang sweldo mo, meron kang ayuda rin, no? Saan kulang sa tingin niyo ang gobyerno kaya't hindi umaangat yung bilang na mga, sa tingin niyo yung bilang na mga may hirap, nagugutom? Yun nga po ma'am, saan kulang ang pamahalaan natin sa maayos na pagpapatupad ng mga pulisiya na sasagot dun sa hirap at kagutumang dinadanas natin. Matagal na po nating sinasabi na dapat ang paunlarin natin ay yung ating mga magsasaka bilang agrikulturang bansa tayo. Dapat suportado ang nakabubuhay at regular na trabaho para sa mga manggagawa. Kasi lahat ng ito, yung magiging sagot din sa kahirapang dinadanas, no, yung hindi kami makaabil ng maayos na tirahan kasi wala talagang kakayanan yung maralita. Walang pampa-ospital kasi wala ka talagang kinikita. Pero pag sinuportahan natin, no, nagkaroon tayo ng pambansang industriya natin, no, na maglilika ng trabaho talaga, ma'am. Trabaho, regular na trabaho na may nakabubuhay na sahod at hindi ayuda dahil matagal na po nating sinasabi ang ayuda ay band-aid solution lang. At sa panahon natin ngayon, ginagamit pa ito ng mga politiko para kontrolin yung mga tao. Ginagamit nila para, yun nga, no? Dahil binigyan yung mamamayan, sa susunod na election sila na naman. Hindi ganito yung sagot para lutasin yung kahirapang dinadanas natin. Kailangan, pag nasuportahan ma'am kasi ang mga magsasaka at may maayos na kabuhayan o maayos na sahod, yung mga manggagawa, uunlad tayo iikot ang ekonomiya. Ayaw lang gawin talaga to ng pamahalaan kasi gusto nga nila, kontrolado nila yung mamamayang Pilipino. Ma'am, yung sa tupad, di ba? Halimbawa, may trabaho, pwede ipasok sa tupad para sapat. Hindi ba siya helpful sa ilang mga members na hindi sapat ang kinikita? Ma'am, kahit sila, kahit ang pamahalaan mismo, di ba, nakikita nila ano ba epekto ng tupad. 10 araw lang na magtatrabaho yung mga tao. Pero pagkatapos ng 10 araw, sumasahod man sila, pero pang hanggang ilan lang yon. Tapos papaikutin, ibang tao na naman. Minsan, yan pa yung pinagkakaroon ng pag-aaway sa Tama. mga komunidad. Kasi ang Barangay. kinukuha lang sa tupad ay kung sino yung kakilala ng mga nasa pwesto. Di po ba? Pinag-aaway-away lang nila yung mga parehas na mahihirap. Pero kung magbibigay po talaga ng trabaho ang mamamayan, katulad po nung nakaraang pinag-usapan natin, Opo. mas gugustuhin po ng maralita na magkaroon siya ng regular na trabaho kesa sa mag-intay siya ng ayuda na pipila siya ng pagkahaba-habang oras ng araw, no? May mga buhay pa na ano diyan na Oo, duda namamatay. ng kanin. Oo, di ba? May namamatay pa dahil lang sa pagpila sa ayuda. Ganito ba talaga? Kaya pamahalaan din natin na nagtuturo sa mga tao para umasa sa ayuda at maging tamad. Okay. Pero kung tutusin, gusto natin lahat maghahanap buhay. Opo, okay. Mamimi, eto na lang ha, pinakahuling tanong ko. Yung numbers, sa tingin nyo, kanina na itanong ko, ifa-follow up ko lang, sa tingin nyo bakit may ganitong statement yung palasyo, yung gobyerno? Kasi like yung PSA, may survey naman daw po sila, nagtatanong sila. I mean, para saan po kaya itong numbers na inilabas ho nila? Gusto lang naman nila, ma'am, na magpapogi. Gusto lang nilang sabihin na may nagagawang natutulong ang pamahalaan mula sa kagutuman na dinadanas ng mga maralita. Pero tanongin din po natin, gaano ba kabilis tumulong ang pamahalaan sa mga panahon na nasa krisis at kalamidad ang mamamayang Pilipino? Ma'am, merong isang taong bata naluno dahil sa pagbaha doon sa sitio Bakal sa Barangay Silangan sa Quezon City, na kung hindi pa ikinatok ng organisasyon natin sa punong lungsod, no, o doon sa barangay nila at kinatok natin hanggang DSWD, hindi siya matutulungan. May mga nag-evacuate, ma'am, hindi nabibigyan ng relief goods kasi hindi naman sila nagtatagal. O kaya yung mga hindi nagpupunta sa evacuation, hindi nakakatanggap Yes. ng relief Tulong. goods kasi ang sinasabi, wala sila sa datos. Kaya ganito ba dapat yung pagbibigay ng serbisyo sa mamamayan? Laging may limitasyon, laging may diskriminasyon habang
lahat naman tayo ay nagbabayad ng buwis, nagbibigay ng buwis sa pamahalaan. Kaya dapat lahat tayo, hindi dapat pinipili ang pagbibigay ng serbisyo. Ito ay para sa lahat ng mamamayang Pilipino na nagbibigay ng buwis, no, at hindi dapat napupunta sa korupsyon yung pondo ng taong bayan. Ma'am Mimi, sa inyo pong mensahe sa ating mga kababayan, ma'am. Kami po mula sa Kadamay ay talaga namang nagagalit sa ating pamahalaan dahil sa pagiging makupad, no, sa pagiging palpak at sa pagiging pahirap ng mga pulisiyang pinatutupad sa atin. Sa panahon na kumakaharap po tayo sa mga kalamidad na nagpapatindi pa lalo sa krisis na kinakaharap natin, no, nagdadagdag kasi binabaha tayo, nasisira ang bahay natin, hindi tayo nakakapaghanap buhay. Kaya po, maniningil kami sa pamahalaan. Sisingilin natin yung lahat ng pondo na kinurap ng mga korap na opisyales natin. Papanagutin natin silang lahat. Hindi tayo titigil. Wala po dapat manahimik. Habang sila nalulunod sa pera ng mga mamamayang Pilipino, tayo naman nalulunod sa baha na epekto ng malaking korupsyon sa ating bansa. Kaya magkaisa po tayo mga kapwa Pilipino, lalo na sa hanay ng mga maralita, tayo ang biktima dito. At na tayo dapat nga ang pinagsisilbihan ng mga nasa posisyon sa ating pamahalaan. Pero ang nangyayari, tayo pa rin naghahanap buhay para may kurapin sila. Huwag ho tayong pumayag dito. Ma'am Mimi, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang Kadamay. Good afternoon. Yes po, magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po, Radyo Lourdes. DCXL. Pulso